Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw po o mapagpalang gabi. Happy New Year po Happy New Year po sa ating lahat, sa ating mga kababayan o sa ating sister and brother na mga Christian po. Happy New Year sa inyong lahat. So, ako po gagawa lang ng aking reaksyon, at opinion na rin nagbibigay tayo, sa ating mga napapanood, So, welcome po tayo uli mga kabisnes, mga kapapi. Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa ating mga nire-reaction ng video sa Kabisnes Official at Papa Dins TV, So, huwag din po natin kalimutan suportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. So, ito po mga kabisnes, mga kapapi, i-reactionan pa natin, nagbibigyan natin ng konti nating opinion itong pangyayari dito kay Jinky at kay Bong, ilang araw, isang araw man nakalipas ay sinagot na ito, sinundo na nila Bong at mga kabisnes family, si Mr. Kabisnes at si Mrs. Kabisnes, itong si Jinky. Para nga dito ngang mag-stay pangsamantala sa bahay nila itong New Year, Kumbaga, para makapag-banding, at kumbaga, pagsaluhan nila ni Kuya Bong ang New Year na ito, kumbaga sasalubungin ang bagong taon, si Jinky at si Kuya Bong. Kaya excited si Kuya Bong, bumili pa nga ito ng alam naman natin talagang napaka ni Kuya Bong, napaka sweet niya sa isang babaeng kanyang minamahal, Bumili pa ito ng bouquet na na bulaklak ay para kay Jinky, at yung isang bag na tsokolate, na ipapasalubong kay Jinky, At yung pagsalubong, pagpunta dito na manatili ng 2 araw o dalawang araw at dito kay Kabisnes, At ayun na nga ang nangyayari, At nakita naman natin kung gaano kasaya itong si Kuya Bong. At kumbaga, hindi na rin nagpapatalo sa kanyang mga sinasabi, hindi rin nagpapatalo sa kanyang biro, At yun nga ay nang pagbigay niya nitong kanyang bulaklak na para kay Jinky, ay kinausap niya si Jinky na nasaan na raw yung wish niya. Alam naman natin kung ano yung inaantay ni Kuya Bong, ang matamis na oo nitong si Jinky, At hindi rin naman nag-atuwili si Jinky at sinagot ng oo, itong si Kuya Bong. So, anong tuwa ng buong kabisnes, lalo't lalo na si Kuya Bong? Nakita natin yung saya ni Kuya Bong, dito sa pagsagot sa kanya ni Jinky, na officially na nga talagang mag-on na sila. Anong saya natin tayo? Masaya tayong lahat, Masaya talaga tayong lahat dahil nakita natin yung kasiyahan ni Kuya Bong, ang kanyang pagbabago. Mga kabisnes, mga kapapi. At ay mayroon pa silang pinagkasunduan o mga salita na binitiwan, na ang sabi pa ni Kuya Bong dito kay Jinky, na wag daw talaga siyang iwan ni Jinky. Nangako rin naman talaga si Jinky na hindi niya iiwan si Kuya Bong, dadamayan niya ito at tuturuan niya sa lahat ng bagay. Kumbaga, si Jinky ang magiging teacher ng puso ni Kuya Bong, dito. So, eto, syempre, anong saya talaga kasi pangarap ni Kuya Bong na talagang dyan si Jinky ngayon, na ngayong New Year na magse-celebrate sila, na nandyan si Jinky, magkasama sila, So, masaya na, okay na. At anong tuwa din naman talaga ng buong kabisnes sa nangyaring ito, na talaga namang na ang tagal ng inaasam ni Kuya Bong, ang tagal na niyang pinangarap, ang tagal niyang inantay itong pagkakataon na sasagutin siya ni Jinky. Ngayon, isinagot na siya ni Jinky, officially na talaga sila ng dalawa ni Kuya Bong, Kumbaga, wala nang ang sabi pa ni Jinky, wala nang atrasan ito at wala nang putulan ito. Talagang on the go na si Jinky, Soon na talagang magsasama na sila. Kumbaga,
on the go sa kasalan na ito, no? Sana, no? Alam naman natin kung gaano tayo kasaya kung si Kuya Bong ay magpapakasal na sa isang babaeng minamahal niya at mahal siya ng totoong totoo, no? Mahal ni Jinky si Kuya Bong, no? Hindi naman niya siguro to sasagutin kung hindi niya minahal itong si Kuya Bong, no? Ganon din naman talaga si Kuya Bong. Nakita naman natin na napaka-excited ni Kuya Bong, no? Kung gaano rin niya kamahal itong si Jinky. So, dito sa kanilang pag natanggap o tinanggap ni Jinky, ni Kuya Bong, ang bawat isa sa kanila, ang pagsagot ni Jinky na oo na sila na. No na officially na mag-boyfriend and girlfriend. Bakit na uwi dito sa masakit na, kung anong sinasabi, yung masakit na nararanasan ng bawat isa sa atin. Yung dismayado tayo, may umiyak, masakit ang ating damdamin dahil si Kuya Bong ay umalis na naman ng ka-business house, no? At iniwan itong si Jinky na walang pag-aalinlangan, iniwan niya. Bakit kaya, no? Noong araw na mismo, noong araw na iyon ay sinagot siya ni Jinky noong 30 ng December. Sinagot siya na officially sila na. Noong 31 ng December, umalis si Kuya Bong na walang man lang paalam dito kay Jinky, lalo't lalo na sa ka-business, no? So, ayun, ngayon tayong lahat nag-iisip na saan si Kuya Bong. Tayong lahat nadidismaya bakit ginawa ni Kuya Bong, no? Marami sa atin ang nagkokomento tungkol dito sa nangyaring ito na kumbaga, nang dahil doon sa advice daw nitong si Ate Vera ay parang siguro daw napahiya itong si Kuya Bong sa sinabi ni Vera kay Kuya Bong, no? So, although, ang sinabi ni ka-business, hindi naman daw yung masama ang advice na binigay ni Ate Vera, pero kay Kuya Bong yun kasi, parang hindi kasi yung ano sa kanya na kung hindi mapaliwanag talaga ng husto. No, kumbaga, alam naman natin, ayon din kay ka-business kung ano yung sitwasyon ni Kuya Bong na napakasensitibo niya dahil sa mga nangyayari, no? Yung pagbiro niya doon kay Budang na inakala niya ay si Jinky yun, at yun ang naging ni Kuya Bong, at naging siguro itong si Ate Vera nandoon din siya on that time na kumbaga binigyan niya ng advices nitong si Kuya Bong. Kumbaga na-misinterpret ni Ate Vera kung ano yung biro ni Kuya Bong dito kay Budang, na alam naman natin ang ayon kay ka-business, hindi naman daw nagalit si Budang, wala naman daw sinabi si Budang. Yun lang ay parang sa pagka-concern ni Ate Vera ay hindi nagkatugma yung concern niya. Kumbaga na-misunderstood niya yung concern niya doon kay Kuya Bong na dapat hindi siya ang magbigay ng advices o kung ano man pangaral dito kay Kuya Bong, dapat ibinigay na lang niya doon kay ka-business para at least alam ni ka-business kung ano yung ipaliwanag kay Kuya Bong, alam niya kung ano yung paano niya, no, i-explain kay Kuya Bong na hindi si Kuya Bong mapahiya o masaktan, no? Alam naman natin napakasensitibo niya at alam din naman natin na syempre siguro nung pagkasabi ni Vera, kahit naman advice lang yun kay Kuya Bong, parang napaiba kasi sa kanya kasi mayroon nga siyang experience o may nangyari that time yung mga belongings ni Budang ay alam natin na kung ano yung ginawa ni Kuya Bong noon, Siguro itong si Ate Vera parang na-alerto din siya dahil sa pagbibiro medyo biro ni Kuya Bong doon kay Budang, para kasi ding na-misinterpret nitong si Ate Vera. Ang pagkaano niya kasi ay in-advisean niya, hindi na lang niya pinabayaan o sinabi kay ka-business, no, o kay Mrs. ka-business para makausap si Bong, at sila Mr. and Mrs. ka-business na lang ang magpaliwanag kay Kuya Bong instead na siya, no, kasi although alam naman natin na ayon din kay Mr. ka-business, walang sino man ang papakinggan ni Kuya Bong maliban siya at si Mrs. ka-business lang ang pinapakinggan niya, no. So dito ang daming nambash dito kay Ate Vera. Sa akin naman hindi naman ito para ibas si Vera, no. Ang ating lang doon ay
parang kasing dito sa mga nagko-comment na ito, na nagmamagaling itong si Vera, napakialamera itong si Vera. Sa punto naman talagang masabi natin na nakialam siya doon sa sitwasyon na yun, na hindi naman siya dapat, ano. At dapat ay kung ano man ng katulad nila John, nila Nika, kung ano man yung nakikita o ano man yung bagay, maliit man o malaki, kumbaga, sinasabi nila nito kay Mr. Ka-Business o kay Mrs. Ka-Business para makausap. Ito kasi kay Vera, kumbaga, ang dami, no? Sorry, no? Dito kay Vera, ang daming nagsasabi na nagmamagaling daw kasi, akala mo daw kasi kung sino na siya dyan sa ka-business, no? Ang daming komento na against, ang daming komento na bash dito kay Vera. Dahil nga, nadismaya sila na umalis daw si Kuya Bong ang ay nang dahil dito kay Vera. Sa sinabi ni Vera. Kumbaga, yung kasi ni Kuya Bong, para kasing napahiya siya dun sa sinabi ni Vera, no? Although, advices yon, ayun naman daw ang nakita doon nila Mr. and Mrs. Ka-Business sa camera nila, sa camera, no? Ay pag-a-advise lang, kumbaga pagbibigay lang ng konting dito kay Kuya Bong. Pero syempre, siguro napahiya yun si Kuya Bong kasi hindi niya sukat akalain magsasalita na ganun si Vera kahit i-advise lang yun or something. Pero, kumbaga ay siguro na ni Kuya Bong na napahiya siya, instead na kasi ang pagkasabi ni Kuya Bong, akala ko si Jinky, no? Pero wala namang sinabi doon si Budang na against para kay Kuya Bong. Instead, para kasing nagbiro sila, na napabiro siguro si Kuya Bong na akala niya si Jinky at napabiro siya ng ganon dito kay Pero wala naman daw halong malisyoso doon, kasi nga ang turing talaga ni Kuya Bong dito kay Budang, kapatid niya, no? Bunso niyang kapatid, no? Siguro napabiro lang si Kuya Bong dito kay Budang, na iba naman yung kasi ni Ate Vera, kumaga umentra siya na in a wrong way, no? Kaya eto, no, hindi na natin mapipigilan ang pambabash dito kay Vera, kasi siya ang sinisisi, siya ang pinagsasabihan ng hindi magaganda ng mga viewers na nagmamahal kay Kuya Bong. So ayun, at syempre, no, hindi na rin naisip ni Kuya Bong na nandyan si Jinky, hindi na rin niya naisip na anong mararamdaman ni Jinky dito ngayon, na bigla niyang pag-alis at pag-iwan kay Jinky, na hanggang ngayon hindi pa bumabalik si Kuya Bong, no? Alam naman natin na babalik na si Jinky doon sa kanyang amo para magtrabaho uli. Paano na sila magkikita uli ni Kuya Bong, na hanggang ngayon hindi pa umuwi si Kuya Bong, no? Siguro yung yung bang napahiya talaga, napahiya siguro siya, ay naisip na lang niya na umalis muna kasi nga napahiya siya doon sa naramdaman niya yung hiya doon sa pag-advise sa kanya ni Ate Vera. Alam naman natin ang sitwasyon ni Kuya Bong at napakasensitibo ni Kuya Bong, no? Kahit dyan kay Mr. Ka-Business ay iniingatan nila ang damdamin ni Kuya Bong, kasi noon ay kumbaga nasaktan na ito. Hindi naman sa sinasabi natin na talagang inaano ni Ka-Business itong ni Kuya Bong dahil may maisip tayo, bini-baby si Bong na ni Mr. Ka-Business na ganito ang pangyayari. Ang kay Mr. Ka-Business lang, ang ayaw lang nila talaga ang mabalik si Kuya Bong sa dati niyang mga ginagawa. Kaya iniingatan nila kung ano yung damdamin ni Kuya Bong, na damdamin napakasensitibo, no? Alam natin yun. Kumbaga, ang kasi ng ang kasi ni Kuya Bong ay alam na nila Ka-Business kung ano yung sa laman ng puso ni Kuya Bong, kung gaano siya kasensitibo sa isang bagay lang, na maliit na bagay lang, ay napakasensitive niya, no? So dito alam naman natin ganon talaga ang Ka-Business dito kay Kuya Bong. Kumbaga iniingatan nila yung damdamin ni Kuya Bong, iniingatan nila na hindi siya masaktan, hindi siya mapahiya.
lalo't lalo na kung mapahiya siya, doon siya magtatago. Doon talaga siya na parang hindi niya ma-accept sa sarili niya kung mapahiya siya. No, kaya iiningatan nila ka-business kung ano yung sitwasyon na para hindi si Kuya Bong babalik sa dati. So in this situation, no, although hindi naman talaga natin pwede i-blame talaga itong si Ate Vera na kumbaga nang himasok siya, bigla siyang nagsalita kay Kuya Bong. Siguro ang akala din ni Vera okay lang kung siya ang magsalita, no? Hindi niya naintindihan o hindi niya na si Kuya Bong hindi makikinig kahit kanino, kundi maliban lang kay ka-business at kay Mrs. Ka-business, no? So, pero, ang alam na rin, siguro, alam din nito ni Vera kung gaano kasensitibo itong si Kuya Bong. Alam naman siguro niya yung mga kinaraan ni Kuya Bong, nangyayari kay Kuya Bong. Kasi, naalala natin, nung nakipag-break itong ex-girlfriend ni Bong kay Kuya Bong, no? Doon pa nga si Kuya Bong natulog kay Vera at Lito na time, no? So, alam niya na kung paano si Kuya Bong maging sensitibo o maging emotional o paano masaktan, no? Hindi niya, kumbaga, hindi naisip ni Vera yung panahon na pumunta sa kanila ni si Kuya Bong on that time na yon. So, ngayon, ano ang magagawa, no? Tayo, mga viewers, nag-aantay kasi kung kailan babalik si Kuya Bong. Alam niyo mga ka-business, mga kapapi, nung napanood ko, yon po ang re-reactionan ko bukas. Nung napanood ko yung ni Jinky na tinanong siya, yung umiyak siya, naging emotional siya doon, ay masakit sa dibdib, no? Ako, napaluha ako doon. Pero actually, guys, bukas ko re-reactionan yun kung ano yung masasabi natin sa sinasabi ni Jinky tungkol dito kay Kuya Bong sa nangyaring ito. So, well, mga ka-business, mga kapapi, we hope and pray na si Kuya Bong ay matagpuan na at mabalik na sa ka-business, no? Hopefully na hindi siya talaga bumabalik sa kanyang dating ginagawa. At hopefully rin na sorry po, no? Sana po, hiling lang natin na alam naman natin, no, maraming nagmamahal kay Kuya Bong, no? Alam naman natin, maraming, kumbaga, may nagkaka-interest kay Kuya Bong. Alam na natin yun. O sana nga ay wala po yung ganon, no? So, mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Sana po nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, do subscribe, like, shares, and comments ng reaction video ito. And please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family. At isali rin natin ang Kalingap Rap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Kalingap Tata po. Don't forget natin supportahan sila, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, at mga karajel dyan. So, well, hanggang dito na lang. Ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po sa inyong laging pagtangkilig sa aking mga nire-reactionan at sa aking mga bagong subscriber dyan. Mega love shoutout po at Happy New Year sa inyo. Don't forget po na suportahan ang aking munting bahay. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Happy New Year po sa lahat. Kita-kita po tayo muli. Love lang po tayo, mga kabisnes, mga kapapi. See you again!